Ako mga kaibigan, mukhang napaaga yata ang Holy Week. Ah? Or ang tawag ito? Pagsisisi ba o kaparusahan sa kanila or kapalit ng kanilang mga ginagawa. Kasi ang tinutukoy ko po yung mga vloggers ng Pro Duterte. Ah? Dahil may mga arrest order na sa kanila at yung iba naman meron nung supwena na. So, magmamahal na araw tayo, mag-Holy Week tayo next week, pero ngayon pa lang ay sabihin nating mahirap na sa kanilang pakiramdam yon. Alam niyo kung pagka meron kang contempt at arrest order coming from Congress, sa oras na makita kayo, huhulihin kayo. So malamang ito pong mga vloggers na pro Duterte ay kung nasa abroad baka hindi na muna bumalik yan. Kung nandito naman yan ay baka biglang umalis. Kaya lang, identify na sila kaya pagdating ng airport pwede na silang i-report sa pulis para hulihin. At yan ang tinutukoy natin ay si Sas Sasot, si Eric Celis at saka si Badoy at si Mark Lopez. Yan ang unang pinangalanan na kinontempt na. Meron ng arrest order yung mga yan. Si Byron Cristobal o mas kilala sa social media Banat Bay at iba pa ay meron na pong anong tawag dyan, supwena. Kailangan humarap sila. So mukhang napaaga yung mahal na araw. Penitensya ang tawag ba dyan o ano ba? Okay? Hindi ito pangangansyaw, sinasabi ko lang ho kasi ganon. Sa halip, yung iba, natutuwa dahil may mahaba-habang bakasyon, magre-relax, kung saan makakarating. Pero napakahirap pong magbakasyon o mag-relax kung kayo may arrest order. Kasi pag may arrest order, anytime pwede kang hulihin ng PNP. Kahit saan ka nandoon sa Pilipinas. Maliban lang kung kayo lalabas ng bansa o nasa labas kayo ng bansa, hindi makakauwi. In other words, itong mga vlogger na anti-Marcos, or batindi ang mga batikos at sinasabi ng Kongreso na fake news. Ang ibang sinasabi at ginagawa, pinasikip nyo ang mundo nyo. Hindi ang gobyerno ang nagpahirap sa inyo. Ang inyong mga sarili. Katulad ni Mark Lopez, na sa unang mga hearing dumating, pinanindigan niya na siya ay fake news at nagsorry dahil sa kanyang pagsasabing ang Pilipinas ay nagwa-water cannon din. Pero pagkatapos nun, ng hearing na yan, naglabas pa raw ng mga items na bumabatikos sa Kongreso ng labag sa rules ng Kongreso. Kaya kinuntem siya at pinakukulong ng 10 araw. So, kung kayo nagtatapang-tapangan sa loob at labas or sa labas ng Kongreso, sa labas ng investigasyon, pero pagka kayo na may iimbestigahan at dumalo, ay nagmamakaawa kayo at umaamin ng pagkakamali, ay magiging paulit-ulit din ang pwedeng pananagutan o kaparusahan. Kasi ang Kongreso in aid of legislation o maging ang Senado, hindi naman susuko sa inyo yan dahil trabaho nila yon. Yung rules ng Kongreso at Senado, yan ay kanilang obligasyong ipatupad. Ganun po yun. So palaala, hindi lang po ito sa mga pro Duterte vloggers, kung hindi sa lahat po ng mga baka nasosobrahan ng pagbatikos kung kanin-kanino, baka wala sa lugar ang mga topic, ay talaga hong meron kayong accountability o pananagutan. So, huwag kayong magalit sa aking mga topic na katulad nito. Ang akin dito ay palaala. Kung susunod tayo sa mga batas at regulasyon, tama lang na mga pagtapik sa mga isyu na walang personal, walang panlalait, palagay ko hindi kayo sasabit at hindi kayo mamumblema. Kasi ang personal na topic, personal na issue, pinaratang mo sa ibang tao, may pananagutan ka. Lalo na kung congressman, senador, o taga-gobyerno ang hindi nyo re-respeto. Kasi sila ay merong authority na kayo imbestigahan. Meron silang authority at venue kung paano gawin ang kanilang pag-iimbestiga. Yun po yun. Hindi po pwedeng nagkaroon lang tayo ng pagkakataon, nagkaroon lang kayo ng pagkakataon sa social media at malayang pamamahayag, ay aabuso na. Hindi po absolute ang karapatang pamamahayag. Meron laging accountability sa lahat ng isyu.
Nabanggit ko na yan sa ating mga video before. Ang ating kalayaan ay kasama at sinasabi ng saligang batas. Pero ano man ang kalayaang ito, pag inabuso mo, magkakaroon ka ng pananagutan. At ano mang bagay, maging sa pribadong sektor, sa gobyerno o saan man, kahit nga sa pamilya Pag inabuso mong pamilya, pwede ka rin ireklamo. Yung pa kayang ibang tao, yung pa kayang taga-gobyerno, abay natural. May karapatan din silang ipagtanggol ang sarili. Kung hindi naaayon sa isyo at pinipersonal ang mga taong yan, babalik at babalikan kayo. So, paalala lang po, ang social media, lalo sa panahong ito, napakalakas, global technology. Dapat may mga limitasyon. Paalala lang po ha, hindi yung pag nakaharap kayo sa camera, nagkaroon kayo ng mga account na pwede kayong makapag-vlog, parang kung sino na kayo. Parang ababdalo kayo, ay hindi po yan. Pag yan ang inyong feeling at paniniwala, delikado. Kami po, katulad ko sa traditional media, sa halos mahigit ng 3 dekada tayong nagtatrabaho sa traditional media, alam namin ang limitasyon. Meron kaming rules and regulation at policy sa aming mga pinapasukan, radyo at telebisyon. Kaya nai-apply ko yan sa pagbablog na katulad nito. Bilang political vlogger, alam ko po yung mga limitasyon, kaya hindi naman tayo nagmamarunong. Puro issue lang. Apila, paliwanag, interpretation sa lahat ng ginagawa at opinion ang aking sinasabi. Yun po yung kailangan natin. Hindi pwede po na nagkaroon kayo ng karapatan, sige-sige lang. Yan, ano nangyari? Hindi puro investigasyon. Pagka naman humarap kayo sa investigation, hindi nyo may paliwanag at ma-justify ang inyong sinasabi. Kaya nakukontempt kayo, nawawarningan kayo, at napapagalitan pa nga. Hanggang sa pag nagkabukuhan, magsosorry. At aamin na fake news. Ay nako, ang fake news po ay hindi nakakatulong sa kahit kanino, mga pribado o mga gobyerno. Ang fake news ay nakakasira ng kredibilidad ng isang tao kung saan nanggagaling ito. Yan ay hindi rin nakakabuti sa ekonomiya, sa seguridad, at sa demokrasya na ating pinaiiral sa kasalukuyan. Yan lang po yung mga palaala dyan. Kaya ako, muli kong sinasabi sa inyo, tulungan po ninyo ako at ang aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Pakishare po ninyo, suportahan nyo ako, palawakin natin ito para tayo makatulong sa ganitong pamamaraan para sa kaliwanagan at kaalaman nating lahat. Pantay-pantay lang tayo, lahat ng mga Pilipino, dito at sa abroad. Ang karapatang yan, ating panghawakan, pero muli kong pinapaalala, may mga limitasyon, may mga hangganan. Di ba? Please like and share.